For today's video mga mare, tara't samahan nyo kami sa aming ganap ngayong araw. At dahil maganda nga yung panahon ng araw na yan, maghapon ngang uminit, ay Diyos ko mga mare, kahit hapon, eto't pinaglakad ko nga si baby, anak ng tutsa. Madalang lang kasi talagang umaraw, ay Diyos ko, dahil nga sa bagyo, araw-araw nga umuulan dito sa amin, diyan ba sa inyo? Araw-araw nga umuulan mga mare, buti na nga lang hindi nga bumabaha, pero dati ay Diyos ko, umulan lang na magdamag, babaha na agad kinabukasan. Kaya buti na nga lang ay hindi na nga bumabaha dito sa amin, pero Diyos ko, napakahirap kasi talaga nung binabaha. Diyos ko, naranasan na rin kasi talaga namin, ilang beses na kaming binaha dito, tapos inabot pa nga yung taas namin nun, kaya talagang lahat ng gamit namin ay basa. Mabalik na nga tayo mga mare, etong at habang naglalakad-lakad itong si baby, ay Diyos ko, hinawakan nga nung ate niya, pero tingnan nyo naman, ayaw nga niya magpahawak at gusto na nga lang niya umupo sa lapag. Ganito kasi talaga si baby pag naglalakad siya mga mare, gusto niya ay lakad lang ng lakad at ayaw niyang hinahawak-hawakan siya. Kapag hinawakan mo siya ay sigurado uupo na lang siya sa lapag. Kapag nga lang nasa loob kami ng bahay mga mare, tapos pinaglalakad-lakad namin siya, ay Diyos ko, napakabilis talaga niyang lumakad, parang tumatakbo pa nga kung makikita nyo lang. Tapos kapag naglalakad pa siya, para siyang walang kapaguran, ayaw tumigil, paikot-ikot, anak ng tutya, ikaw na lang talaga ang mapapagod at magsasawa. Hindi naman kasi talaga pwedeng maglakad siya na mag-isa, tapos walang nag-aalaga sa kanya. Ay Diyos ko mga mare, alagain pa naman kapag gantong edad, 1 taon. Fast forward naman na tayo mga mare, at sa tinagal-tagal nga ng bakasyon, dahil 1 linggo nga ring walang pasok dahil sa bagyo na yan, eto nga kinabukasan, araw ng Lunes, at may pasok na nga sila Yuki. Natapos ko na pala siyang igayak sa mga oras na yan. Eto nga't pinalabas ko na nga siya, at yung tita naman niya ay niliko na nga yung motor para maihatid na nga siya sa eskwelahan. Sumama na rin pala kami ni baby dyan sa paghatid sa kanya dahil meron pa nga kaming bibilin sa palengke. At para kahit papano ay hindi nga rin naiinip itong si baby, ay Diyos ko, pag nakita kasi niya nga alis yung ate niya at yung tita Lay niya, ay Diyos ko, hahabol na talaga, marunong na kasi talaga itong humabol dahil 1 taon na nga rin siya. Iniwan nga namin si nanay sa bahay na nagwawalis. Ayun nga, tumalis na nga rin kami, at nung nakarating kami dito sa eskwelahan, etong si Yuki, ay Diyos ko, ayaw nga magpatid sa loob na eskwelahan at siya na nga lang daw dahil kaya naman na daw niya. Pero syempre kahit hindi nga siya pumayag na ihatid, eto nga mga mare, hinatid ko pa nga rin dahil sabi kasi niya ay kaya ng araw niya dahil malaki ng araw siya, kahit hindi ko na nga daw siya ihatid, at doon na nga lang daw siya sa gate, pero hinatid ko pa nga din. Ayaw nga rin niya ipabuhat sa akin yung bag niya dahil siya ng araw dahil kaya naman niya, kaya ang binuhat ko na nga lang dyan ay yung lalagyanan niya ng baunan. O, paano mga mare, mag-iingat po tayong lahat. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.